Come Holy Spirit, come Holy Spirit sa mamong lingkod upang maging instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Isang mapagpalang araw po ngayon ng Biyernes, Disyembre 8, taong 2023, kapistahan po ng Immaculada Concepcion. Shoutout sa mga nagpepiesta yan. Pero sabi nga, huwag natin sayangin yung opportunity na makapagbahagi ng mabuting balita. At napakaganda po ng gospel sa araw nito. Ito po yung pagpapahayag ng pagsilang ni Jesus. Dito natin makita na may conversation between the angel Gabriel at sa inang Maria. At ito yung mga wording na ito ang makakapagpaalala sa atin ng kapangyarihan ng ating Panginoon. There is power doon sa kanilang pag-uusap. Sa unang bahagi, kapatid, ang sabi rito na hinango kay San Lucas Kabanata 1, talata 26 hanggang 38. Sabi rito, kapatid, isang dalaga na ang pangalang Maria, siya ay nakatakda na ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos, sumaiyo nawa ang Panginoon." The first word na maganda natin pagbulayan is binati. Ang unang bunga doon, binati ni anghel o ng anghel ang ating inang Maria. This time, kapatid, kung nagawa ang batiin ng anghel ang ating inang Maria, ito yung first thing siguro nagawa natin. Ito yung nakakalimutan natin. Evangelism start with a smile. Nakakalimutan natin mag-greet. We always preach the gospel of the Lord. Yes, ang galing. Ang pagpapala ng Diyos, ang kaligtasan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay mababasa natin. Pero ang tanong, nabati ba natin yung mga taong nakapaligid sa atin? Nakapag-hi ba tayo? Nakapag-hello ba tayo kay nanay? Nakakaway ba tayo? Nakukita ba natin yung hipag natin, yung kuya natin? Yung mga tao nakapaligid sa atin, yung pinsa natin, yung kababata natin? Nag-greet ba natin sila? Hello, good morning, kamusta ka na? Simple act, pero makapangyarihan. Ganun ang pinaalala sa atin ng Panginoon. Nagagawa natin yung mga may hirap. We preach the gospel. Nagagawa natin yung mga matitindi, pero minsan nakakalimutan natin yung mga simpleng bagay. This time, the first reminder, binati, greet. Kaya ito yung una natin gagawin. Babatiin natin yung mga unang tao o yung mga tao na makakausap natin. Just say hi, hello, kamusta ka na? At after nun, makikita mo magsisimula ang pagpapala ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang unang evangelism ay nagsisimula sa unang ngiti at sa unang pagbati. The second point is, kung iaabante natin ng onte, nangambang ating inang Maria. Bakit? Sapagkat paano siyang maglilihi? Siya'y dalaga pa nung time na yon. Kaya ang second word na nabasa natin dito na magandang pagbulayan is nagulumihanan. Nalito. Maaring kalakip nito yung pagkatakot. Afraid. Bakit? Ikaw ba naman ang lumagay sa status ng ating inang Maria? Isang dalaga na wala pang asawa, nakatakda pa lang ikasal ay magdadalang taon, nagulumihanan, nalito, nabalisa, natakot. Maari, kapatid, yan ang pinagdadaanan mo. Ako rin. Nababalisa ako sa babayaran, sa bukas, sa mga gastusin, sa darating na December, sa mga plano namin sa buhay, sa mga gagawin, nababalisa tayo. This time, kapatid, yes, pinagdadaanan natin yan. Yes, katotohanan na nababalisa tayo. Yes, katotohanan na natatakot tayo. Pero kapatid, the third word na magandang pagbulayan natin, na mababasa rin natin sa Bible ngayon, sa mabuting balita, yung sinabi muli ng anghel sa ating Panginoon. Ang sabi niya, magalak ka. At sabi, kinalulugdan ka ng Diyos at sumaiyo ang Panginoon. Three things, magalak ka, magsaya ka. Bakit ka dapat magsaya? Sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Ito yung gusto ng Panginoon na ipaalala sa atin. Ng ating Panginoon ay laging natutuwa. Every time na lalapit tayo sa Kanya, lagi siyang nagagalak. Every time na magpupuri tayo sa Kanya, lagi siyang nagagalak. Every time na humingi tayo ng tawad.
Kaya sa likod ng ating pagkabalisa, lagi tayong hinihintay ng Diyos. Pinapaalala sa atin na lagi tayong maging magalak sapagkat kinalulugdan ng Diyos ang ating presensya. Then the third word na maganda rin natin pabulayan is sumaiyo ang Panginoon. Hindi lamang kapayapaan ang dulot ng pagbati, kung hindi sumaiyo. Be God into you. Or sa Tagalog, mas maganda pakinggan, sumaiyo ang Panginoon. Ito yung message sa iyo ng gospel. At ito yung message ko sa iyo, kapatid. Sumayo ang Panginoon. Ano man ang pinagdadaanan mo, ikaw man ngayon ay bumabattle, financial battle, spiritual battle, family battle, emotional battle, financial battle, or matatawag natin na health battle. Ikaw ngayon ay may sakit, kapatid. Ang sabi sa iyo ng Panginoon, sumaiyo ang Panginoon. At tandaan mo, pagkasama mo ang Panginoon, who will be against you? Sinong pwedeng makapanaig sa iyo? Sinong pwedeng tumalo sa iyo? Wala. Tandaan mo, pagkakampi mo ang Diyos, pagkasakasama mo ang Diyos, lahat ng bagay na yan ay iyong mapagtatagumpayan. Kaya the first word na iiwanan sa atin ng gospel, binate, bumati tayo. The second word is nagulumihanan, natatakot. Yes, inaamin namin, Lord. Takot kami ngayon. Afraid kami. Pero anong kapalit ng pagkatakot na yun? Sabi ng Panginoon, magalak ka, kinalulugdan ka ng Diyos, at sumaiyo ang Panginoon. Special prayer ang gagawin natin, additional dito sa message, sa word na napakinggan natin, yung salitang baog. Ipapanalangin natin, kapatid, yung mga kasamahan natin, yung mga kapatid natin ngayon na nananalangin na magkaroon ng anak. Kapatid, sabi rito ng ating Panginoon o ng messenger of God na anghel, sabi niya, bagamat si Elizabeth na yung pinsan ay matanda na, binigyan pa rin ng anak ng Panginoon. Ibig sabihin nito, kapatid, whatever status mo sa buhay, anuman edad mo, ipanalangin mo mamaya. Pag magpe-pray tayo, ipuin mo yung tiyan mo, yung sinapupunan mo, ipag-pray mo, Lord. Kung nakaya mong bigyan ng supling o lagyan ng bata ang sinapupunan ni Elizabeth, alam ko, para sa babae lang to, mga magpe-pray to, kaya mong sabihin, Lord, kaya mo rin lagyan ang sinapupunan ko bilang regalo mo sa pagdating ng Pasko sa aming mag-asawa. Maaring baog ka, yes, maaring di ka magkaanak, pero sa tulong at biyaya ng Diyos, kaya niyang lagyan ng baby o ng anak yung sinapupunan mo. And last, what's the last message ng Panginoon sa araw na to? Sabi dito, kapatid, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. What a powerful message. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sa ibang word na ginamit, what is impossible for men is possible for God. There is no impossible with God. Lahat ay kaya niyang gawin. Sasabihin sa'yo ng tao, wala ka ng solusyon dyan sa sakit mo. Sabi ng tao yon. Pero sabi ng Diyos, hindi. Walang hindi makapangyayari sa Diyos. Sasabihin ng tao, oy, wala ka na, baon ka na sa utang. Sabi ng tao yon. Pero ang sabi ng Diyos, walang anumang bagay na hindi makapangyari sa kapangyarihan ng Diyos. Yes, may problema ka sa pamilya mo, sasabihin ng tao, wala na. Pero sabi ng Panginoon, what is impossible sa tao is posible sa akin. Yes, may nagawa kang napakalaking pagkakasala, sasabihin sa'yo ng tao, imposible. Pero sabi ng Diyos, lahat ay posible sa akin. Kapatid, mahal ka ng Diyos. At anumang prayer mo ngayon, tulad ng prayer ng Inang Maria, ibibigay yan. Ang kailangan mo lang, bumati, huwag nang magulumihanan, magalak, at kalulugdan ka ng Panginoon, at sasayo ang Panginoon, at huwag ka nang matakot sapagkat kasama mo ang Diyos. Let us pray. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, sa biyaya ng buhay, sa pagpapala, sa lakas, sa katatagan. Panginoon, salamat, Lord, at muli mo kaming pinaalalahanan na wala palang imposible sa iyong kapangyarihan. Everything is possible
under your power. Kaya Panginoon, sinusuko ko na po ang lahat sa iyo. Ano man po yung prayer ng aking kapatid, samahan mo po kami, gabayan mo po kami, bantayan mo po kami. Sinusuko na po namin lahat ng ito na may pagpupuri at pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. The Father, Son, of the Holy Spirit. Amen. God bless.